kapital ang isa na nag-uwis ng buhay para sa kalayaan. Amen? Hello? Para sa kalayaan. Para masamo natin yung mamuhay tayo sa katotohanan. Ang mga Pilipino ay hindi pwedeng api-apihin. Amen? Sino ang mga Pilipino dito? Sino ang mga tunay na anak ng Diyos? Sino ang mga pinalaya ng Panginoon? Alam mo mga kapatid, katulad ni Nehemiah. Nang si Nehemiah ay isang gobernador. Alam po ninyo ang katatayuan ni Nehemiah sa bansang kanyang pinaglilingkuran, siya ay gobernador. Mataas ang kanyang katungkulan. Governor siya. Sino ang governor ng example lang natin, ang governor ng Batangas ay walang iba kundi si Vilma. Diba? Santo. Lahat sakop niya. Pero, mga kapatid, tingnan niyo ito hindi niya ginamit ang kanyang pagiging gobernador ng kanyang nasasakupan, kundi nagsubmit siya sa hari. Nagpasakop siya sa hari. At siya, the time ay siya ay nagtitimpla ng inumin ng hari. Hello? Amen po ba dito? Amen. Kaya tayo, kapag tayo ay biniyayaan ng Diyos, iniloklok tayo sa posisyon, kailangan si Lord pa rin ang makita sa buhay mo. Amen? Hindi ang ating sarili. Marami ngayong mga nananungkulan sa ating pamahalaan. Ang kanyang itinatanghal, Teacher Mark, ang kanyang karunungan. Hindi ang Diyos na naglagay sa kanya. Hello? Amen. Kanina, ang sarap ng aming talakayan kasi sa kasalukuyan po, sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Panginoon, hallelujah, ang katatayuan ko po sa paaralang ito ay hindi biro-biro. Hallelujah. Amen. Hindi biro-biro. Nang makita ko mga schedule ko, nahilo ako. Amen. Pero biyaya ng Diyos, binibigyan niya ako ng wisdom. Amen? Sa kasalukuyan po, ang posisyon ko ay guidance, counselor, o counselor, tigaayos. Sabi ko, si Lord, ang pinakamataas. Sa araw-araw, sabi ko, Lord, nawa po ang aming mga mag-aaral sa paaralang ito, is everything is okay. Everything is fine. Kontrolado mo, Panginoon, ang kanilang mga pag-uugali. Kontrolado mo, Panginoon, ang kanilang mga kaisipan. Sapagkat sa ganang aming sarili, I praise God. Hallelujah. Iba-iba ang mga kaisipan. Pero glory to God. Kapag tayo pala ay naninindigan sa katuwiran, si Lord, dadaloy ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Amen. Sino kaya ang gustong daluyan dito ng Panginoon ng kanyang kabutihan? Amen. Amen. Mamuhay tayo na merong katuwiran sa Panginoon. Katulad ni Nehemiah, mga kapatid, siya ay naging kalugod-lugod sa hari. At higit sa lahat, nakita ng Diyos yung kanyang habag doon sa bayan ng Panginoon. Meron tayong 5 puntos sa pag-uusapan ngayon. Ang unang puntos na pag-uusapan natin, number 1 po, kahabagan at pagmamalasakit. Amen? Kailan meron tayong passion, meron tayong kahabagan. Tayo po ba'y nahahabag sa ating mga kapwa Pilipino na sila ay wala pang tapat na relasyon sa Panginoon? Tayo ba ay nagkakaroon ng burden na sila ay may lapit natin sa Diyos? Maipanalangin naman lamang? Katulad po ni Nehemiah, hindi ko madali kay Nehemiah ang ipinagagawa ng Diyos. Pero nag-respond siya sa calling ng Panginoon. Amen? Nakita niya yung lunsod, giba-giba. Nakita niya yung bahay ng Panginoon, talagang
ni poste ay hindi mo makakakitaan, kundi ito'y binagsak. Nagkaroon ng burden itong man of God na ito. At siya ay naglakas loob. Kailangan naman natin dito yung tapang ng kalooban. Amen. Kapag nahihina ka, ay igugupo ka ng sarili mo. Pero pag ikaw malakas, hello, atapang atao, hindi atakbo. Amen. Magtatagumpay ka sa hangarin mo.